Magandang araw, mga kaibigan. Ako si Miss Mystery at malugod kong inuukit ang pinto ng aking YouTube channel. Dito, tayo'y magkakasama sa mga kwentuhan, karanasan, at pagtuturo. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ihahay natin. Tara na't magsama-sama, at mag-enjoy tayo sa mga makabuluhang usapan. The unsolved murder case of actress Neda Blanca. Did her husband order a hitman? Dorothy Ginto Jones, kilala sa kanyang palayaw na Neda Blanca, ay isang aktres at komedyante na Pilipino. Pagkatapos ng matagumpay na karera sa pelikula noong dekada 1950, karamihan sa mga ito ay kasama si Nestor de Villa. Mas lalong sumiklab ang kanyang karera sa telebisyon dahil sa kanyang papel sa sitcom na John and Marcia. Si Blanca ay nagbida sa higit sa 163 na pelikula at 14 na napalabas sa telebisyon sa kanyang 50 taong karera at itinuring na isa sa mga 15 Best Actresses of All Time ng Yes Magazine. Sino ba talaga si Neda Blanca? Ipinanganak bilang Dorothy Ginto Jones noong Enero 6, 1936 sa dating munisipalidad ng Gapan, Nueva Ecija, Pilipinas sa isang Amerikanong sundalo na may lahing mestizo na nagngangalang John William Jones Jr. At isang Filipinang ina na may mga lahi na Tagalog na nagngangalang Inocencia Blez Ginto. Siya ay unang lumabas sa pelikula sa gulang na 15. Matagumpay na nagudyok ang aktres na si Delia Razon sa punong tagapamahala ng Elite Pictures. Si Donna Sisang de Leon, nakuhanin si Blanca. Isinailalim siya sa pagsusuri ng screen noong Oktubre 6, 1951 ng Elite Pictures kung saan siya ay itinuring na reyna ng pelikula sa loob ng higit sa isang dekada, kung saan siya ay kadalasang nagtatanghal sa mga komedya kasama ang yumaong batikan na aktor na si Nestor de Villa. Sa mga pelikula, ginampanan niya ang iba't ibang mga papel mula sa isang butch lesbian hanggang sa isang madre. Bida rin siya sa tanyag na comedy series na John and Marcia, kung saan siya ay nagganap bilang asawang nananatiling sumusuporta sa kanyang mahirap na asawa kahit pa may mga reklamo ang mayamang ina nito. Noong 1958, siya ay lumabas kasama ang kanyang kasamahan. Ang kilalang mga awit at aktres na si Sylvia Latorre at si Leroy Salvador sa Alvin movie na Tuloy ang Ligaya. Si Blanca ay ikinasal ng 2 beses. Dahil bawal ang diborsyo sa Pilipinas, naghiwalay siya sa kanyang unang asawa na si Victorino Torres nang mag-2 taon ang kanilang anak na si Kai. Nagsama siya sa kanyang pangalawang asawa na si Roger Lawrence Trump, isang Amerikanong mang-aawit at aktor, na mas kilala sa kanyang screen name na Rod Lauren, sa Las Vegas noong 1970. Ikinuha ng mag-asawa ang kanilang tahanan sa Maynila. Ang kamatayan ni Neda Blanca. Noong Nobyembre 7, 2001, natagpuang patay si Blanca. Binugbog at tinaga ng 13 beses sa likod ng kanyang kotse sa parking lot ng Atlanta Center sa Green Hills, San Juan, Metro Manila, kung saan siya nagtatrabaho para sa Movie and Television Review and Classification Board, at naghuhusga ng mga pelikula 2 beses sa isang linggo nang mangyari ang kanyang kamatayan. Ang pangunahing suspekto ay ang asawa ni Blanca, na si Rod Strunk, na sinasabing nagtangka ng pagpapapatay sa kanya, dahil daw sa inatrasan siya ni Blanca sa kanyang huling habilin. Natagpuan ng mga investigador na nag-aabot ng 85 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian ni Blanca, kabilang ang isang kondominium sa Green Hills, San Juan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, at isang bahay sa California na nagkakahalaga ng 30,000 dolyar ng Amerika. Kung nagdesisyon na mag-aanal ng kasal si Blanca, wala nang matatanggap anuman si Strong. Ngunit kung mamatay si Blanca bago niya matapos ang annulment ng kanilang kasal, ayon sa batas, magkakaroon si Strong
bilang legal na asawa ng bahagi sa mana ng kanyang yumaong asawa, kahit na sinasabi ng huling habilin ni Blanca na lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa kanyang anak. Nakasalalay ang kaso sa mga pahayag ng mga saksi, at ni Philip Medel, isang taong aminadong pumatay na sumuko sa Pinpi Task Force Marcia noong Nobyembre 11, 2001, at ikinuwento na pinabayaran siya ni Strunk para patayin si Blanca. Ngunit 4 na araw matapos nito, binaligtad ni Medel ang kanyang pahayag at sinabing pinahirapan daw siya ng pulis. Ayon sa mga piskal, hindi natagpuan ng mga medikal na pagsusuri ang anumang ebidensyang sumusuporta sa kanyang pahayag ng torture. Kahit na binaligtad ni Medel ang kanyang pahayag, nananatiling pangunahing suspekto si Strunk ayon sa mga piskal ng Pilipinas, batay sa karamihang ebidensyang sirkumstansyal at pahayag ng mga bagong saksi. Noong 2003, nasa Estados Unidos si Strunk nang kasuhan siya sa pagpatay kay Blanca. Lumisan siya mula sa Pilipinas noong Enero 2002 upang dalawin ang kanyang ina na noon ay nasa bingit ng kamatayan at hindi na bumalik. Naaresto siya sa kanyang tahanan at isinailalin sa Sacramento County Jail matapos maghain ng kahilingan ang pamahalaang Pilipino para sa ekstradisyon ni Strunk upang humarap sa paglilitis sa Pilipinas. Tinanggihan ng hukuman sa Estados Unidos ang kahilingan ng ekstradisyon at kaagad pinakawalan si Strunk mula sa bilangguan. Naghain ng ikalawang kaso ng ekstradisyon ang pamahalaang Pilipino laban kay Strunk, ngunit hindi nakatanggap ng opisyal na tugon mula sa pamahalaang Estados Unidos. Noong Hulyo 11, 2007, nagpakamatay si Strunk sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikalawang palapag ng Tracy Inn sa Tracy, California, kung saan siya nagmamalagi sa loob ng 3 araw bago ito nangyari. Noong 2008, inilahad ni Kay Torres na matapos ang 7 taon, ang kaso ng krimen ay patuloy pa rin sa paglilitis. Inilahad niya na kumbinsido siyang si Philip Medel ang may sala sa krimen. Si Philip Medel ay nanatiling suspekto at ikinulong hanggang sa kanyang kamatayan noong Abril 7, 2010 sa edad na 62. Namatay si Medel dahil sa sepsis na dulot ng pneumonia sa Philippine General Hospital. Ang nakabinbin na kaso ng pagpatay kay Nida Blanca ay tampok sa Philippine television documentary series na Case Unclosed bilang ika-6 na episode nito na may pamagat na Nida Blanca Murder Case. At dito natatapos ang kwento ng buhay at misteryo ng pagkamatay ng aktres na si Nida Blanca. Isang mahaba at makulay na buhay ang kanyang naiwan para sa ating lahat, at ang kanyang trahedya ay nag-iwan ng maraming tanong. Huwag nating kalimutan ang kanyang alaala at ang kahalagahan ng pagtutok sa mga kaso ng krimen. Kung may mga kwento pa kayong nais malaman o mga mungkahi para sa mga susunod na episode, huwag kalimutang i-comment sa ibaba. Salamat sa pagtutok at tara na't magpatuloy sa pagtuklas ng iba't ibang kwento at aral na maaaring makuha mula sa ating kasaysayan. Paalam at hanggang sa susunod na episode.